Gandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Tayo yata ang hindi makakatulog nito dahil sa nako, sunod-sunod na ang nadiskubre ng mga sako na of course merong laman. At ito ngayon ay ibang parte sa lawa. Ito ay mas malalim kasi nasa 75 feet ang lalim nito at iba yung nakuhang dalawang sako doon sa medyo mababaw na parte. Ito na yung palaisdaan na sinasabi na malalim ni alias Tutoy. Kaya merong apat na naahon na ngayon kasi kaninang hapon ay naiahon na yung dalawa at well bukas daw ay malalaman na kung ano talaga ito at ito'y sisiya sa atin ng NBI, ng kanilang forensic expert kung ano ang mga ito. Okay, at ito ang ating latest video, Kabirades, courtesy sa atin. Hiniram natin sa UNTV. UNTV, maraming salamat at pasok para sa inyong balita. Magandang gabi, Benedict. Naiahon na ba yung apat na sako? Again. Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naku po, Diyos ko po. Parami ang na-discovering sako na nakalubog dyan sa Taal Lake. Ito ngayon ay ibang parte ng Batangas, sa Laurel pa rin ito, pero ito yung palaisdaan na sinabi ni Tutoy na mas malalim ito. At dito na yata, ito na yata yung ground zero na tinatawag ng DOJ. Kaya ito, atin panoorin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Magandang gabi, Benedict. Naiahon na ba yung apat na sako? Magandang gabi Jun sa isinagawang search and retrieval operation ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard kanina. Mula doon sa apat ay dalawa pa lamang yung naiahon sa ngayon. Kaninang umaga nakita ang apat na sako bandang 72 feet ng Taal Lake sa bahagi ng Barangay Molinete, Laurel, Batangas. Nakita ito matapos ang isinagawang search and retrieval operation ng PCG Technical Divers mula sa 100 hanggang 270 meters mula sa Pampang. Pero hindi agad ito nakuha ng unang diving team. Okay, so medyo malapit-lapit lang pala ito sa Pangpang yung unang nakuhaan nila ng sako na may laman. Yun yung Pampang na kung saan makikita pa natin yung damuhan na parang nasunog na hindi na tumubo yung mga damo. Doon pala sinusunog yung mga kawawang sabungero. Kaya pala yung parte na yun ay parang nakalbo, di ba? Kasi sinusunog pala doon eh. At 300 meters, 270 to 300 meters, sabihin natin 300 na, galing doon sa Pampang na nakuhaan ng mga unang sako, ay mas malalim na at mayroon ng mga fish cage doon. At ito na nga yung sinabi ni alias Tutoy na diyan inilubog sa malalim na parte. Apat kaagad na sako ang nakita. So ibig sabihin, yung apat yun yung medyo bago pa lang. 'Di ba? Yung mga nauna ay medyo natabunan na ng hindi na makikita, 'di ba? Kasi meron ng mga sediments o mga dumi na lumubog sa bottom ng lake. Pero sabi ko na nga ba, walang imposible sa milagro eh. Walang imposible sa Panginoong Diyos na ipapalutang niya ang mga yan. Ngayon linawin ko lang mga kaibigan, mga kababayan. Marami kasi ang nagsasabi na tanim lang daw ito. Paano magiging tanim? Bukas titingnan ang DNA niyan. At kapag ang DNA niyan ay compatible doon sa isa o apat na mga sabungero na nawala, ay ano na, di ba? Yun na yun. Kapag related yung DNA, magkapareho sa DNA ng mga naiwang pamilya at nang nawala na sabungero, so ano pa bang pag-usapan? Uwian na, di ba? Let's go home. Kung sa basketball pa yan, wala na. Parang ako ang hindi makatulog nito kasi aabangan ko to bukas ang resulta ng DNA. Yung chikwa kaya, nakakatulog kaya yon mga kababayan sa kanyang ginawa. At yung gumawa mismo nakakatulog kaya yon. 20 pala 20 ka men in uniform ang gumawa niyan.
Hindi pa kasama yung sibilyan. Makakatulog kaya sila niyan? Kung makakatulog sila, ibig sabihin hindi sila tao. 'Di ba? Baka mga ano sila. Itong reptile na nagmukhang tao lang. Kasi hindi ka talaga makakatulog. Ang grabe na ano to na nangyari. First time in the history of the world, hindi lang sa Pilipinas to hindi makikita to sa ibang bansa, hindi ito lang to sa Pilipinas na ganitong klaseng pag-dispose. Grabe. At mamaya ay atin lilinawin kung bakit yung mga sako ay naroon pa rin. Marami ang nagsabi na planted daw. Hindi yan planted. Kung naalala nyo ang Titanic yung sulat doon ni Rose para kay Jack na naroon sa diary, sa libro na diary, ay nababasa pa rin dahil nasa loob nga siya ng cabin ng barko at ang dagat kasi or tubig ay walang oxygen yan. Kaya hindi mag-oxidize ang mga bagay. Kaya nga hanggang ngayon nakikita pa natin ang mga barko na lumubog noong World War II. Kahit nga mga galyon, di ba? Kahit mga galyon nakikita pa eh. Kaya 4 years ago pa lang yan eh. Ikumpara natin sa Titanic. Nasa 3,000 years na ang nakaraan o 2,000 years. Tagal-tagal na pero nababasa pa rin yung diary. Pero of course, dahan-dahan yun na kinuha. Hindi yung basta-basta na kinuha kaagad kasi malambot na yon yung papel. Yung diary, yung libro doon sa Titanic. Kaya itong sako, sa 4 years pa lamang, meron nga akong naano sa ilog eh. Sa pag-treasure hunt ko. Sako rin eh, na nakabaon. Sako pa rin eh. Tsaka yung mga damit na nakabaon na uniforme ng Hapon. Ang tagal-tagal na, 80 years na ang gera, nandyan pa yung damit na uniforme. Ibig sabihin, ganun din ang mangyari sa sako. Kapag nakabaon niya ng malalim na walang oxygen, hindi yan masisira. Pero medyo marupok lang yan kunti, pero hindi yan nasisira. Kasi nga walang oxidation, walang oxygen sa ilalim ng tubig. Kaya na-preserve yung mga bagay-bagay, di ba? O di ba kahit mga metal, mga lata na nandyan sa ilalim ng ilog, nandyan pa rin yan eh. Hindi talaga yan matutunaw, hindi mag-oxidize kasi walang oxygen. At halos hindi siya masikatan ng araw. Kaya paano mag-oxidize yan? Kaya intact pa rin yung mga sako. Yan yung eksaktong pag-explain kung bakit intact pa rin yung mga sako. Maliban kung inatngat yan ng mga buhaya at ng pating, masisira talaga yan. Pero sa 4 na taon ay pwedeng intact pa ang mga sako. Hindi yan katulad ng sako na inilagay nyo sa ibabaw ng lupa. Kasi naiinitan, nauulanan, merong oxygen, merong hangin. Mag-oxidize, masisira ang bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya nga tayo nag-aging tayo eh. Kaya nga madali tayong tumanda dahil narito tayo sa ibabaw ng lupa. At ayon sa bagong discovery, merong tao na nag-experiment na nakatira siya ng 1 taon sa ilalim ng parang submarino. Ito'y experiment. Kahit i-search nyo sa YouTube ay meron yan. At paglabas niya ay bumata siya ng 10 taon sa 1 taon na pamalagi niya nakatira sa ilalim ng kanyang submarino. Okay, so totoo yan. Ngayon balik tayo sa ating balita, courtesy ng UNTV. Pero bandang alas 3:20 ng hapon kanina nang unang maiahon ng sako na naglalaman ng hinihinalang buto ng tao mula nga sa pangalawang team ng mga technical diver ng PCG. Alas 3:53 naman nang naiahon ang pangalawang sako. At dahil may nakuha na ang mga otoridad ay posibleng isailalim ito sa DNA testing. Ayon kay Department of Justice Assistant Secretary Mico Calabano, maaaring sa loob ng 1 hanggang 2 araw ay malaman na kung ito ba ay galing sa tao o buto ng isang hayop. Ang National Bureau of Investigation naman ay nagpahayag ng kahandaang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical assistance o forensic examination kaakibat ng proper request.
June sa ngayon ay na-turn over kaagad ito ngang nakuhang 2 sako sa PNP Scene of the Crime Operative at ayon nga kay Coast Guard District Southern Tagalog District Commander Commodore Jeronimo Tobilla ay ang SOCO na ang dapat magsalita kung ano yung laman nitong sako at kanina pagkaahon ay hindi nila ito nakita yung kung ano yung laman dahil nasa kustodiya na nga ng SOCO at pagkakuha doon sa mga sako ay ibinalot agad ito sa cadaver bag. June. Oh, so dapat on the spot ang suko. Alam naman nila yan. Kahit isang tingin lang, parang alahiro yan eh. Isang tingin mo lang sa alahas, alam mo na ginto o hindi. Ganon din sa mga buto. Isang tingin mo lang, alam mo na buto ng tao yan o buto ng hayop. Kaya napaka-thrilling naman, 3 araw pa eh. Akala ko ba naman ay bukas meron tayong magandang balita. Hindi na nga ako makatulog eh. Kasi akala ko bukas ay malaman na ang DNA. Ang forensic, ang result. Eh hindi pa pala eh. 2 to 3 days. Tagal naman. Bagal naman. Diba? Bakit ganyan katagal? Baka malusaw na naman yan ng mga ebidensya. Eh ako kahit hindi ako forensic expert, isang tingin ko lang sa yung backbone, yung vertebrae. Alam ko na sa human na yun, human, hindi yun sa hayop. Kakaiba kasi ang backbone natin eh. Nakikita ko yung backbone ng ating skeleton kasi dito sa pinagtrabahuan ko ay merong itong museum na merong skeleton ng human. Kaya binibilang ko nga yung mga buto eh. Ano ba yung pinakamahabang buto ng tao? Alam nyo ba, mga kababayan? At ilang joints ba ang backbone ng tao? Yan ang dapat natin malaman. Kaya doon pa lang sa itsura eh, alam natin na hindi yun sa hayop. At bakit naman ilalagay mo pa sa sako kung galing sa piyesta? Diba, halimbawa nagpiyesta at meron kayong mga handang baboy na mga litson. Ang buto noon ay ilalagay nyo ba sa sako at saka itapon sa ilog? Bakit ganun? Diba kapag piyesta, ipapakain natin yan sa mga mga aso, diba? Ang mga buto ng baboy. Ganon din ang buto ng baka, buto ng karabaw, buto ng kambing. Hindi naman natin yan binabalot sa sako. Bakit naman ibabalot pa? Diba? Kaya yung mga nagsasabi na planted daw ito ay mga DDS yan at baka kamag-anak yan ng mga gumawa niyan. Paano nagiging planted yan ang dami-daming naghanap niyan at hindi naman lahat nakakita? Tsaka hindi naman sinuhulan itong PCG na nagawing drama yan. Nagawing scripted. Hindi yan scripted. Talagang itinuro ni alias Tutoy ang pinpoint na lugar. Naka-pinpoint yan. Kaya nga ground zero ang tawag ni Remulla dyan. Kaya totoo talaga. Kasi yung may-ari doon ng fish cage ay contact yun ni Tutoy. Sabi nga ni Tutoy, binayaran niya para magbigay ng impormasyon. Kaya may alam, itinuro talaga kay Tutoy kung saan hinulog yung mga kawawang sabungero. Kaya na natukoy talaga. Ang mali dito ng gumawa nito, bakit hindi nila sinisid yan at inalis? Kaya tuloy, akala kasi nila malinis na malinis yung ginawa nila eh. Kaya ito ngayon, grabe. Sa panaginip lang yata mangyari yan. Kahit sa mga suspense at mga thriller movies, kahit sa mga na movies eh, wala akong nakitang ganyan na napalabas. Kung gawing pelikula yan, grabe. Grabe talaga kung paano kaya ginawa nila yun. Sa pagkuha pa lamang sa mga sabungero sa kanilang bahay, ay grabing operasyon na yun. And then sasakay nila sa mga van, itatali nila, tapos dalhin dyan sa taal. At hindi pa sila naawa doon, di ba? Umiiyak ang mga yun eh. Tapos meron pang Garuti style, di ba?
yung nilagyan ng tie wire ang liig. At saka tawag doon, garuti. Hinihigpitan hanggang unti-unting hindi makahinga. Walang hiya. Hindi lang walang hiya. Kung meron mang demonyo na 7 sungay, sila na yung demonyo na yun, mga kababayan. Kaya dapat lang ibalik talaga ang parusa na katulad sa panahon ni Marcos na mayroong electric chair para matakot naman ang mga ano na to, mga ano bang tawag sa mga tao na yan. Wala kasing kinakatakutan kasi libreng-libre. Ibabayaran lang ng piyansa, ng bail, makalabas na. Kaya dapat talaga meron tayong batas na katulad sa Indonesia, sa Malaysia, sa Saudi, yung mga ganyan. Kasi sumubra na ang ano natin, sabihin natin kriminalidad sa bansa. Alright, balik tayo sa video. Courtesy sa atin ng UNTV with Benedict Samson. O, tanong ko lang, Benedict, medyo curious lang kami. Kasi yung nakuwang naiahaw na sako na dalawa, anong materialis ba nung sako na yon? Kasi hindi ba yun nasira man lang? Kasi ilang taon na ang nakalilipas, dumaan na yung maraming bagyo dyan mismo sa lugar na yan. Ay hindi ba ito nasira? Ano ba yun, Benedict? Meron bang paliwanag? Jun, nasagot yan ni Commodore Tobilla. Ayon sa kanya ay may dala ng manipis na fishnet itong ang mga nag-dive na tauhan ng Coast Guard. At para nga hindi masira, pagkakuha pa lang doon sa ilalim, Jun, binalot na nila ito ng net para habang umaahon ay hindi nga umawasak dahil nga matagal na nga itong sako ay posible nga na magwatak-watak kung ito ay habang umaahon, Jun. Ibig sabihin, intact pa rin yung sako doon sa ilalim bago nila nakuha. Ganun ba yun, Benedict? Yes, Jun, intact pa yan. At gaya nga ng paliwanag kanina ni Commodore Tobilla, dahil medyo malalim na to, kinakapa lang din ito ng mga PCG personnel. At kapag nakapanga na meron parang sako, ay ibabalutin na agad nila ito para habang pag-ahon ay masiguro na hindi magwatak-watak kung ano man yung nasa loob nitong sako, Jun. Ipagpapatuloy pa ba nila ang pag-dive sa mga bukas o sa mga susunod na araw? O may nakita pa ba sila doon na hinihinala nilang sako o anumang bagay na patungkol doon sa hinahanap nilang mga missing sabongero? Yes, Jun, kanina dalawa pa lang yung nakuha. So kung makikisama anya yung lagay ng panahon ay itutuloy nila bukas itong pagsisid muli dun sa lugar at meron din silang tinitignan na iba pang mga pattern sa posibleng pinagtapunan nga ng mga nawawalang sabongero, Jun. Alright, so maraming salamat sa iyo, Benedict Samson, at sa ating anchorman sa UNTV para sa napaka-importanting bidyong ito. Kung walang UNTV, wala tayong nito. Wala tayong makuhang source kung paano nakuha ang mga sako na ito na naglalaman ng mga ebidensya. Right, so anong masabi niyo mga kababayan, mga kagulin boy, sa magandang balita na meron na palang nasa 6 na lahat na sako ang nakuha sa lawa pero magkaiba na lugar? Ito na ba ang katapusan ng mga nasa pagplano nito? Yung mga mastermind, katapusan na nga ba nila at meron nga bang managot nito? Well, yan ang ating aabangan kung anong mangyayari sa susunod na linggo, mga kababayan. Alright, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. At maraming salamat sa lahat. Ako'y magpaalam na.